morning. Welcome to our prayer meeting. And before we pray, maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Ipadayon nato mga igsoon ang atong lesson sa Discipleship A to Z, series nato sa Return of Jesus Christ. And this is number 8 already. Number 8 sa atong Return of Jesus Christ. And this will be the continuation of the judgment seat of Christ. This is part number 2. Unya, ang atong lesson karon mag-focus ni siya mga kaigsunan sa unsay gyoy mahitabo sa panahon sa judgment seat of Christ. Para ma-aware ta nga kani siya mahitabuay ni unya para makapangandam ta sa pag-atubang unya nato aning higayuna. Amen? Amen? Okay. So let's all stand, magampo ta. Aging pagpadayon sa ato ang serbisyo, magampo ta para sa mensahe. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. Thank you for giving us this opportunity to learn again, O God, about the judgment seat. And I pray that you bless us with wisdom. Allow us, dear Father, to learn and to know more about the actual nga mahitabo, Lord, sa judgment seat nga imong gi-prepare for us. And I pray, dear God, na sa among pag-learn ni ini, makapaingganyo na mo, Lord, sa pagbuhat sa mga butang nga angay na mong buhaton to prepare ourselves for the judgment seat nga imuhang tagana para kanamo, Lord, nga mga luwas. Salamat kay Lord, nining kabuntagon, and I pray that you use me, empower me to preach your word, O God, for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. So this morning, atong ipadayon mga kaigsunan, the judgment seat of Christ. This is part number 2. And una, atong hinumduman mga kaigsunan, nganong na may church, ug unsa man yan church, ug ngano nga ang Ginoo naghatag magmando sa church. Kay kung dili nato sugdan diri, mga igsoon, wala tay pakabana. Kung di nato sabton ba, nganong naata diri, gapundok ta, wala tayong pakabana sa umaabot. Muna daghan kay mga Christians sa church mga igsoon, usay na, usay wala, unya dili kayo impact sa kinabuhi ang simbahan. So atong sugdan diri sa church igsoon, since before Christ went back ngadto sa iyang gingharian, iyang gitagaan og misyon ang simbahan. O karon masabtan nato mga kaigsuonan nga kaning paghatag sa Ginoo og misyon sa church, naan ni siya'y kahimuan, naan ni siya'y gipreparar po ang Ginoo ngadto siyang gingarian nga mao ni ang judgment seat of Christ. Mura ni siya og kanang graduation ba, panahon sa paghatag sa mga awards. Okay? Now, number 1, the church is called God's building founded in the Lord Jesus Christ. The church is called God's building founded in the Lord Jesus Christ. Now, we understand that the church is the body of Christ. The church is the body of Christ. And the church is not only the building, but also the husbandry. Atong basahon sa verse. 1 Corinthians chapter 3, 9 to 11. Dili na to makita igsoon ang aktual nga mahitabo sa judgment seat of Christ. So in verse number 9, the Bible says, "For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building." So giklaro sa Bible mga kaigsunan, kinsa man ta as a church. Tulo na diha kabuok mga igsoon, but we are focusing on the building. Ato na pasabot later on. For we are laborers together. So, meaning, dapat sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, magtinabangay ta, dili ta magbuwag-buwag. So, asa naman ta dapat magkatinabangay? Sa sistema sa Ginoo. Kaya kung imo tan-awon mga kaigsunan, kumiyo ka discipleship, di ba iyahay na pastor o kuan? Yes, we are working separately, but we are doing it together. Because we are going to bring forth fruit in the body, which is the church,
the building para sa himaya sa Ginoo. Usa ka tumong ba? Nasabtan na to? Kaysa kanabitong mag-iyahay ta, unya wala tay tumong dili ang Bible may atong gisunod. So unsa may ending? Walay nindot nga ending. Managlahi mga kaigsunan ang resulta. But if you are going to do the same thing, make disciples. Discipleship kita. Sistema sa Ginoo nga gihatag. Ang ending, each believer will bring forth fruit. So ngano kinahanglan ta mamunga? Because we are God's husbandry. We are the plantation of God. Mao na gi-require ta niya og bunga. And not only that, sa ato ang point karon, we are God's building. Ang pasabot ana mga kaigsunan, ayaw pagdesider kung dili gusto sa Ginoo. Kay di makaimo, iya magkas Ginoo. Nasabtan na to igsoon? Kay kung dili na to i-consider ang gisulti sa Bible that we are God's building, ig-abot sa judgment seat, magdanga ka. Ngano man, ikami nabut-buot. Ngano wa man nimo gitugutan nga ang Ginoo may magbuot sa imong kinabuhi since iya man ta. Nasabtan na to igsoon? Iya ta. Mo lagi pasabot sa Bible. In verse number 10, according to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon, but let every man take heed how he buildeth thereupon. So naana ang foundation, gilatag na mga kaigsunan, si Kristo, gihatag naman niya iyang kinabuhi. Og diha ta niya gipatukod sa pundasyon nga mao si Kristo. Pero sa dihang magtukod na kadiha sa pundasyon nga mao si Kristo, pag careful, remember, ye are God's building. Ye are God's laborer, and let's labor together. Instruction sa Ginoo. Amen? Muna ningon ang Bible, magbantay ang sibisan kinsa nga mutukod diha sa patukuranan, magbantay kung unsaon nimo pagtukod ang imong kaugalingon. Amen? Kanya ato susihon karon ang mga Kristohanon, apila ang imong kaugalingon. Giunsa man nimo pagtukod ang imong kaugalingon diha sa patukuranan. Now, ingon ang Bible, mga igsoon, nga wala nay lain pa dapat kang gamiton nga mga pundasyon sa pagtukod sa imong kaugalingon diha sa patukuranan. Kinsa raman? Ingon si Apostle Paul, I laid the foundation. And who is he? Kinsa man siya? Jesus Christ. Ngano kinahanglan ta magbantay? Tungod kay ang tanan nga gibuhat nimo kung dili diha iya ni Kristo, mga igsoon, wala kay reward unya dito sa langit. Muna ningon ang Bible, magbantay ka sa pagtukod nimo, magbantay ka sa pagbuild nimo sa imong Christian life sa simbahan. Are you listening? Muna diri sa church, magbantay ta mga kaigsuonan because naay laing foundation nga gisgutan, mga igsoon, nga kana nga foundation is not required by God. Pero kinsa raman nga foundation ang gilay down? Ingon sa verse number 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Dapat maura na siya unta. The only foundation nga dapat saligan sa mga Kristohanon ug diha nato itukod ang atong kaugalingon nga kinabuhi, mga kaigsunan, gibutang ta sa Ginoo sa church. So sa atong pagpatubo o pagpaligon sa atong Kristohanong kinabuhi, ayaw gyud pulihi ang pundasyon. Ayaw pulihi. Kay ingon si Apostle Paul, wala nay lain pa nga mga pagsulti sa verse 11 na, for other foundation can no man lay than that is laid. Jesus Christ. So kung ikaw diha ka gipatukod sa pundasyon nga mao si Kristo, mga kaigsunan, meaning gisunod nimo unsay gisugo sa Ginoo, gituhuan nimo unsay gisulti sa Bible,
Imong gisaligan, mga kaigsunan, that it is only God that can supply all your needs. Wala nimo siya pulihi ba? Di ba? Di man ta masangit kasagaran. Makuyawan ta ba nga mabuhi ka ta? Kaya paasa makagitukod di ay. Na mabalaka ba na ang gitukod diha ang gitukod mabalaka ba kung diha siya gitukod sa lig-on kaayo nga pundasyon? Diha ka gitanom kung ikaw usa ka tanom, diha sa abunda kaayo nga yuta? Mabalaka ba? Pero nganong ang mga Kristohanon sa matag simbahan, mabalaka man kanunay sa kinabuhi? Naunaan ninyo. Why Christians always worry in their situations? Muna ninyo na Bible, mag-careful ka kay kung makakita nakag-worry sa imo kasing-kasing mga kaigsunan, tayo panay ni-insert. We should not worry. Kay kaning worry, mo na yung pa-stop nimo to serve the Lord. Ang worry mo na makapakalimot nimo kung unsa di ay tumo nganong giluwas ka sa Ginoo. Because you put value more on your physical, and certainly when you put more value in your physical, you will forget that you have a spiritual life. Muna kabantay mo sa mga taong nag-worry sa iyang kinabuhi. Less kayo ang ilang Bible reading. Less kayo ilang prayer life. Less kayo ilang serving. Mas nidagdahan ang ilahang pakigbatok sa kalisod, pakigbatok pangita o panginabuhian. And that is the result of worrying. Now, worry is not included, mga kaigsunan, nga materialis sa pagtukod nato sa atong kinabuhi, diha sa patukuranan. Muna ninyo ng Bible, magbantay gyud ka gyud sa nimo pagtukod. Nasabtan na to, Igsoon? Karon, pangutanay mo ko galingon. Kumusta naman ang imong pagtukod sa imong kinabuhi diha sa patukuranan? Nagbabinantayon ba ta sa pagtukod? Ha? Kumusta naman ang imong barog? Sa dihang moagi ang bagyo. Nagbarog ka ba gihapon nga lig-on? O nihigda na ka? Sa dihang linugon sa sitwasyon sa kinabuhi. Kumusta ang imong barog isip Kristohanon? Nagpadayon ka ba gihapon og pangalagad sa Ginoo? O nilihis na ka? O sa island pa balhin na? Tungod sa kusog nga linog. Daghang mga Kristohanon, Igsoon, linugon lang. May iswag man? Mo iswag ba? Mo iswag. Di ba diri magkangano to na magkadito? Kamantay mo, Igsoon. Kunya baliwaran na nila. Nga naman, because they are movable. Pero sa gisulti sa Ginoo, abounding in the work of the Lord. Dapat unmovable ka. Dapat steadfast ka. Para makapabilin ka diya sa buluhaton. Kanang movable nga Kristohanon, wala na yung foundation. Na ay foundation na, pero lahi. Dili si Christ. Because when Christ is your foundation, I shall not be moved. Og sa dihang dili nakamamove mga kaigsunan, that will be the time. Kung sa tanom pa ka, sigurado mamungag yun ka. Yung mga sige balhin, mabunog man yung tanom, sige balhin. Mamunga ba na? Sige balhin. Masaut mga kaigsunan. Nasabtan. O karon, unsa man ang lain nga foundation, pastor? Mo na ato sigutan ikaduha. Some believers build upon other foundations. So, dili na to ni may deny. Mailhan na to ang mga Kristohanon nga lain ang foundation nga ilahang gigamit para sa pagtukod nila. Dili si Christ. Mailhan na to mga igsoon, pinaagi sa ilahang performance sa simbahan. Asa may tumong sa imong lakaw every day? Is it for God or for your needs? O kung kamoy pangutanon,
sa imong everyday life, asa may tumong nimo to meet your needs or to meet Christ's request? Unsa gani request sa Ginoo? Bring forth fruit. Go so that you can bring forth fruit. So meaning, kanang pag-ingon sa Ginoo nga go, na kay dapat buhaton dito para inigbalik nimo makadakag bunga. So atimana ang field sa Ginoo. Atimana iyahang tamnanan. Okay? So na trabaho. Karon, kumusta imong kinabuhi? Asa man ang imuhang concern? Naa ba sa imong personal need o naa sa request sa Ginoo? Pakibaw na kadaan kung unsay foundation nimo. Nakasabot ha? Okay. Unsa man nga foundation ang giingon sa Bible? Atong masahon mga kaigsunan sa verse number 12 sa 1 Corinthians chapter 3. Ingon sa Bible, now if any man build upon this foundation, mo ni siya nga mga foundation nga gipuli sa mga tao kang Kristo. Tanawa, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Di ba mo na gipangita sa mga tao? If Christ is your foundation, you are going to seek Christ. Muna niyo ng Bible nga pangitaa si Kristo every morning, every day, sa imong kinabuhi. You need to seek Jesus Christ. Pero lahi naman ang gipangita sa mga Kristohanon. Mao naman ni mga kaigsunan. So in other words, mao din na imong gisaligan sa imong kinabuhi. Nga kung mawa na siya, mura na kagmawa po sa kalibutan. Kristohanon, pagkani ang imong pundasyon sa pagbuhat-buhat nimo sa simbahan, igabot sa panahon nga matubang na ka sa Ginoo sa judgment seat, wa kay madaw-daw mga igsoon. Wa kay madaw-daw. Now, dali naman with the wisdom that God can give you, mga kaigsunan, ma-determine nimo imong kaugalingon kung kinsa man ang imong pundasyon. Is it Christ or this? Depende sa imong pagpangalagan. Amen? Kung kani imong pundasyon, apektado sad imong offering, apektado imong tithing, apektado ang imong pagtabang sa mga nanginanglan, apektado nga naman, issue kay nimo ang numero. Issue kayo nimo ang numero, mga kaigsunan. Amen? Fearful kay ka nga ang mga numbers nga imong madawat gagmay. Kaya nga naman, maumay imong gisaligan sa imong kinabuhi na kumawa na siya ang gold, mawa na siya mga precious things, nga maoy money sa imong kamot. Igsoon, mura sa kag maluya. Now, kinsa ninyo diri mawad-an mo kwarta, mura mong mamatay. Sagaran ani mga babae kay ayaw na huna magod naas budget. Tinod. Mo na kamo mga babae, magbantay mo kay weaker man mo. Makaapekto mo sa mga leader. Do not worry. Nga naman, it is God that will provide, correct? So kung ni-worry ka, mura ka nagduda niya, nga di siya mo provide. Make sure that your foundation is Christ. Kay kung si Christ ang imong foundation, diha ka nagsupsup og mga panalangin. And God never fails. He never fails. Not this foundation. So susihay mong kaugalingon. Mao ba ni imong gipangita matag adlaw? Mao na nga wala ka nakaugmad sa buluhaton sa Ginoo? Mao ba ni reason sa imong everyday life? Kung mauni mga kaigsunan, wag gyud kay nindot nga ending. Wa kay nindot nga ending. Magbasol ka sa imuhang pagkakristohanon, magbasol ka when you face God in the judgment seat of Christ. Nganong wa man jud ko'y gibuhat?
Unya nakapaitan na sa diha magbasol na ka panahon na sa judgment seat, wa na repeat. Wa na repeat. Mo na. So samtang karon pwede pa nato i-change. Make sure that your foundation sa pagpangalagan is Christ. Make sure nga ang imong pagtukod, mga kaigsunan, is according to the will of God. Muna niyon, carefulness sa pag-build nimo sa imong kinabuhi. And never allow yourself nga kani ang imuhang rason sa imong kinabuhi. Kay kung kana na imong rason, mga kaigsunan nga foundations, di man na nimo makita, mga kaigsunan, sa discipleship. Though, kana sila, naana sila, pero di nimo makita. Muna nga, sa dihang nagduka sa discipleship, murag sikas oras ani oy. Kapangwarta naman unta ko. Kagwaguan pa man eh. Wa ka kabantay nga sa pagbuhat nimo sa discipleship, treasure na nga imo nakuha diha sa kalibutan nga mo'y gisugo sa Ginoo, so that God will bless you with this. Murag wa ka ni salig sa Ginoo ba nga kana siya mga butanga na mahatag na sa Ginoo nimo? Gold, silver, precious stones. Masabtan na to. So ikaw mo nangita kay nagduda man ka Ginoo di ka kuha, di kahatag nimo. Pero mutuman ka, mutuo ka sa Ginoo, musalig ka niya, pangita atong iyang gipapangita nimo, ihatag na sa Ginoo nimo. More than what you can think of. Di ba mo nagisulti sa Bible? Labaw pa sa imong ma-imagine ang pwedeng buhaton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Now, if you are going to think and imagine good things for yourself, so na kay mauna-una, of course, no, what kind of house you want to have, what kind of vehicle you want to buy, no, what quality of life you want to have in this world. Siyempre, nagyan mo ma-imagine. Na wala. Kaya kung wala, murag, wanag yun. Napa ba may ma-imagine? Napa? Is it good? Nga kung naakanap, nindot na yun kayo yun. Naapa ba na mo ma-imagine? Asa ka nga balay mo puyo? Unsa nga sakyanan imong i-drive? Unsa nga mga lugar pwede nimong sudlon? Hello? Kay subo baya mga kaigsunan sa lugar nato sa Pilipinas, bisag diri Cebu ha, na mga lugar di ka kasud, ngano man di ka ka-afford. Humiliating kay ba? Nga ato man taning nasud, ngano makasud mga foreigner man kay ngano way kwarta ang mga Pinoy. Di ba? Humiliating kayo. No, God said, I can let you have that. Uma na niya gibawal. Ngano, iya man ang gi-create. Gi-allow na sa Ginoo nga mo exist. So in other words, dili na bawal mga kaigsunan, gawas na lang kung makadaot gyud na sa imong espirituwan ng kinabuhi, bawal na. Pero makadaot man na nga madani mo imong pamilya nga na sa lugar nga nindot kaayo, nga walay kahilayan, walay kuan kanang nindot lang gyud siya ba? Di na bawal oy. Gibawal na to sa atong kagalingon kanuman. Di ta kasud diha, mahal kay na. Di makapagsud pa lang nimo sa kalibo na. Musud ka? Sud pa lang. Unya pag musud ka diha, dili mo ubos sa 10,000 imong gastuhon. Musud ka usa ka sweldo naman na sa usa ka buwan. Musud mo dili. Musud mo diha sa kanang park ay giblihan na. Nas park sila Lapu-Lapu ba? Abli na. Anhara gyud in town ang mga
Nga naman, wala nimo na angkon ang tinuod na kinabuhi nga gi-prepare sa Ginoo para nimo tungod kay wa ka kasabot sa purpose nganong giluwas ka. God is not slack concerning His promise, but never use these foundations. Ayaw ni himo ang rason sa imong pagpangalagad. Himo gyud always ang rason sa pagpangalagad si Christ gyud. Mo na siya making Christ your foundation in serving Him. Siya gyud pirmi rason. O ngano mo uli magka sa tithes nimo, rason ako si Christ. Ngano mo hatag man ko dito sa mga pobre nagkinahanglan, kaya ang akong rason si Christ. Make Him always the foundation, reason of why you do those things for Him. O napa ba kay ikareklamo kung imo nang gibuhat para kang Kristo? O, pero kung imo gibuhat para sa gold, that is your foundation. I'm doing this for profit's sake. Amo na imong foundation. But if you're going to do it for Christ's sake, si Christ imong foundation. Nasabtan na to? So, dili siya lisod sabton mga kaigsunan. Now, number 3 and last. The works of the believers will be tried by fire. In other words, di gyud ta ka-reason out. When we face the judgment seat of Christ, tanan na itong gibuhat aning kalibutan na mga kaigsunan, pagatistingan na sa Ginoo, pinaagi sa kayo. Pag masunog, na may tabo. Pag dili masunog, naapoy may tabo. So in 1 Corinthians chapter 3, 13 to 15, atong subayon, suma sa sequence sa Bible. Ingon sa verse number 13, every man's work shall be made manifest. So ipakita gina sa Ginoo ang mga binuhatan nato. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. Good or bad, acceptable or not acceptable. So again tanan nimong binuhatan, tanan nimong pagbuhat, isip Kristohanon. Of course, di man apil ang unbeliever ani. Mga believers raman ni mga kaigsunan. So meaning, tanan nimong gibuhat, sugod sa imong pagkaluwas, hangtod sa imong kamatayon, mauna, i-weigh na, i-test na mga kaigsunan, i-reveal na diha sa imong atubangan kung unsa nga klase nga pagpangalagad ang imong gibuhat. Di jud ka kapangulipas kung mga sunog na imuhang binuhatan. Amen? So, unsa may posible mahitabo ani? In verse number 14, if any man's work abide, wa na sunog, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. Tanawa bantayin ng word built. Muna ningon ang Bible, mga kaigsunan, pagbantay giunsa nimo pagtukod ang imong kinabuhi. So, your works is the one that you are building. Mo gigamit nimo to build your life diha sa Ginoo. Mo na gitest. Mo na gitest. So, if any man's work abide, which he hath built thereupon. Kamantay mo sa gisulti sa Bible kaganina, be careful how you build thereupon your life. Diha sa foundation. Pasar, wa man nasunog. Unsay madawat, he shall receive a reward. Wow, praise the Lord. Kay mo nga kana nga reward madawat nimo mga kaigsunan, mo niya to isgutan ugma unsa nga mga rewards pwede nimo madawat. Mao na siya nga mga reward nga imong idalit po didto unya sa trono sa Ginoo. Tan-awag unsa na kabililhon mga igsoon. Nga moabot ang panahon ikaw wa kay madawat, naa na gipanghatod didto ang uban, ikaw wa jud kay kahatod. So unsa ka kuano niya? Kamagulanon. Langit na unta naguol pa. Di ba puslan man malangit sulito na to. Muna magpusilan man, mutanaw mo kag-boxing, ringside. Mutanaw kag-boxing niya, to kas kinatumyan, mura kang nitanaw TV.
Ayaw na lang adto, adto na lang kas TV kay ringside pa. Di ba? Nya nagpamarog sa mga tao, na likod sa tao na mo makitaan. May pa TV kay way mo alis kamera. Nasabta na to mga igsoon. Supos lang man malangit ta, sulito na to. Let's have rewards. Unay, nag-careful giunsa pagtukod. Unsa pasabot na nagitukod na to? Works. Ang imong pagpangalagad mo gipasabot na. Giunsa man nimo pagtukod imong kinabuhi. Giunsa man nimo pag-alagad si Kristo samtang naa pa ta diri sa simbahan. We are God's building, remember. God's husbandry. We are laborers together. So naa diha mga igsoon. Mao na i-measure, mao na kanang i-test sa Ginoo igabot sa judgment seat. Tanan nga gibuhat nato diri sa church. Tanan nga tuman nga atong gibuhat when we are in the field. So sa man, sunog o dili ang imuha? Pag di na masunog, you will receive a reward. What if masunog? Tira. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss. Wa kay madawat. But he himself shall be saved, yet so as by fire. Okay. Wala kay madawat, meaning, sa dihang mag-offer na ngadto sa trono sa Ginoo, luoy ka. Are you listening? Luoy ka. Mga igsoon. Ang nakanindot lang ani, bisan tuod you suffer loss, luwas gyapon ka, wa ka na impierno. You will not lose your salvation when you receive no reward from God during the judgment seat. Kung masiruhan ka sa reward, dili nimo malose imong kaluwasan. Ato na klaro na, di gyud mawa ang kaluwasan gyud. Pero lagi, ikaw nga luwas, i-try good ka by fire. So it's either you will receive a reward or you will suffer loss. Pagpili mo, unsa imong gusto? You will suffer loss or you will receive a reward. Ikaw na imong pili, anak. Let me close mga kaigsunan in chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. Naapata diri, mao ni atong bantayan. Naapamanta diri sa kalibutan. So this is the instruction of God for us unsay angay natong bantayan sa atong kinabuhi. Verse 1 to verse number 5 mga igsoon. The Bible says, "Let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God." Bantay na. Iyon sa Apostle Paul, samtang buhi pa ta, tuguti nga ang tanaw sa mga tao na to, makita nila mga kaigsunan that we are ministers of Christ. Amen. Sila ni tanaw sila ba? And makita nila that we are stewards of the mysteries of God. Amen. Mao ba'y nakita sa mga tao? Mailhan ba ka nga alagad ka sa Ginoo? O dili ka mailhan? Nakasuway na mo nga giingnan ka nga kanang pastor ka no? Kanang naaan ka ba? O bisan na lang pari ka? Kaya waman sila kailag pastor. Pero nakita nila nimo nga ikaw, mura ka o kanang lahi ba? Mo nagipasabot ni Apostle Paul. Tuguti nga makita sa mga tao, no? Let a man so account of us as of the ministers of God. Mailhan ka nga nangalagad kas Ginoo. Dili ka mailado nga palaaway. Di ka mailado nga mangingilad. Di ba? Mailhan man ang mga tao. Oh, kana siya, grabe. May istorya na. Wag yun. Di yun pwedeng way Bible yun. Nailhan nga alagad Ginoo. Pasensyoso kay na siya.
Uy, nailhan nga iyas Ginoo. Di ba? So, unsa may pag-ila sa mga tao nimo, mo matter na mga kaigsunan. So, instruction ni tuguti nga mo na may tabo sa imong kinabuhi. Number 2, verse number 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Amen. So that is a requirement. If you are the ministers of God or the ministers of the mystery of God, you are stewards. Ingon's Bible, ang requirement diha is faithfulness. Ayaw tilaw-tilaw lang. When you serve the Lord, put yourself on it. Put your life on what you do. Love what you do for the Lord. Dili kay tilaw-tilaw lang or napugos ka. Nagbasa ka kay, sa manigi, kuan magutag, required man ta ni pastor. Dili ako nag-required, oy. Kisa ka required? God. You are stewards of this book. You are stewards of the mysteries of Christ. O ang iyang require nimo is to be faithful. Asa man ka dapat ma-faithful? Gato niya. Be faithful to Him. Dili na kinahanglan nga i-please nimo ang mga tao sa imong gibuhat, mga igsoon. Dili na kinahanglan magbantay ka sa pastor, tan-aw ba sa pastor o wala, it doesn't matter to you. Ang imo, basta imong gitutukan, you are doing it for the Lord Jesus Christ. You are honoring Him. You are serving Him, not people. Di na mo matter sa mga pangitabo diha. Ang imo is nangalagad ka sa Ginoo. Kaya mo na i-required. Amen. Oh, verse number 3. But with me, it is a very small thing that I should be judged of you or of man's judgment. Yea, I judge not mine own self. O sa lesson diha, samtang nag-gather tag reward mga kaigsunan para sa judgment seat of Christ, never judge anyone. Never judge. Muna si Apostle Paul, niyo siya, kung hukman ko ninyo, that's a small thing. Di ko masakit, anak. Sige, hugme ko ninyo. It doesn't matter. Ingon si Apostle Paul, di kayo kumujudge sa akong kaugalingon? Nasabtan na ito, Igsoon? So, judging is not included sa faithfulness. Yung sabi mo, ako faithful kay ko niya, umakmanon pug kay ka sa uban. Foul na siya nga faithfulness. Mura ka og kanang holier than thou person. Mo may tendency. Pang-uban ka ng faithful kayo ka, nabuhat kintahi ka sa simbahan, pero ang imuhang lantaw sa uban, you are judging them. Dili na siya faithfulness. You are trying to let people see that you are faithful. You are declaring your own faithfulness. Mo na gisulti sa Bible, anak. Do not declare your own righteousness and faithfulness. Do it for the Lord Jesus Christ. If you will be judged or misjudged by others, ingon si Apostle Paul, mo na ito kopyahon, it is a small thing. When you hear a small thing, very small thing. Meaning, di na makatandog sa iyang pagpangalagad. Amen? Gisaway ka ba? Gilabtan ka? Gichismis ka? Samtang nangalagad ka sa Ginoo? Small thing. Very small thing. Makatandog ba na? Mura na nag-abog mga igsoon nga, kaya na nimong papaon? Uy, abog. May abog. O, papaa. Padayon! Niya ikaw mismo, ayaw hukme imong kaugalingon. Yun si Apostle Paul, I judge not mine own self. Nga naman, look at verse number 4. For I know nothing by myself. Tuwag niya pagsalig sa Ginoo. Yet am I not hereby justified, but he that judgeth me is the Lord. Amen? Ang wag niya malimti, nga siya linuwas. Muna di na ito kalimtan, igsoon. Kita mga linuwas. So meaning, kanang imong igsoon sa pagtuol, linuwas mo na siya. And so are you. So kita tanan, we are kanang a product of God's grace. So nga nang mo judge man ka. Nga prayer man ta. Nasabtan na to? So sa pagpangalaga sa Ginoo, sa pagbuild na to sa atong kinabuhi, diya sa foundation nga mao si Christ,
di gyud pwede sa gulan ni mong judgmental spirit. Because we are just the same. Justified by His grace. Amen? Now in verse number 5, our final verse for this morning, therefore, judge nothing before the time until the Lord come, who both will bring to light the hidden things of darkness and will make manifest the counsels of the hearts, and then shall every man have praise of God. Muna ni ang judgment seat, mga kaigsunan. Ayaw hukom ni bisan kinsa hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Bawal na, bawal. Muna makita ka nga, lahi man na gibuhat, ay nagukmi. So if you are not the pastor, just keep quiet and pray. Only the pastor has the authority to rebuke. Pwede ka mo rebuke, pero with brotherly love. Ang imong intention is to help your brother, not to discriminate him, not to humiliate him, but to help him. Pero kung ang imong intention is to hurt him, ayaw na lang. Nasabda na to. O, paampo-ampo kakintahay, gichismis raday ni mo. Okay, bawa ka, ato ginang angi, ampo ginang nato si Kuan Gyud. Kaya nga no, kabaw mo siya gibuhat? Nilikoy man. Nya, nakatabang ang imuhang gibuhat. Labaw pa ka. Kaya ang imuhang Kuan, ang imuhang gipasakitan, ang Ginoo nga nagluwas ana niya. The devil will never stop destroying believers. And we believers, workers together, mga ison, we should love one another. Mga nangingos Bible, not judging one another. Dili na to tugutan ang yawa nga magamit ta niya sa iyahang purpose. Sabta na to. So kung may ginukman na ito, gitabangan na to si Satanas, kay siya may naguba ato niya, ikaw man, atong gihukman. So nahimo kang kaanib ni Satanas. So para di ka magamit ni Satanas, naigso na to nga na pandol, tabang igpapa. Ayog ing nga, unsa ka brad, libat? Unsa ka brad, kimpang? Okay, bawa na ka nga natumba imo na ng tiwasan. Tangaan ni mo brad? Nya nakatabang to niya. Ay pagdanghag brad. Pero mo siya tabangan sa pagpabarog, papahaan mo siya. That's brotherly love. Og mo na diha ta gitudloan sa Ginoo. Mura kita dita magmahukmanon nga naman usa ka adlaw. Kitang tanan mo atubang sa judgment seat of Christ. And everything that you do, anang mahinukmanon kay ka? Unya, tanaw nimo ikaw ray buutan sa simbahan ay sunog tanan. Sunog yung tanan yun. Matingala lang ka, katoy mong gihukman. Maupay na ay nagpabilin nga wa na sunog. Diba? That is the only requirement for a steward. Kung unsay gisalig sa Ginoo nimo, you do it according to what the Bible says. And for sure, if you're going to do it for the Lord, and you are doing it according to what the Bible says, for sure, in the judgment seat of Christ, you will receive a reward. Ug unsa man nga reward? Now, Ginoo na mag-igog unsa iya itugbang sa imong gibuhat, but there are rewards that we can receive, mga kaigsunan. But there are some rewards na dili ta qualified to have that. Pero naapon po reward para sa generic, para sa tanan ng mga Christians nga pwede nimo madawat. Siya rog di na nimo madawat, mga igsoon. Are you following? Kaya na may reward para sa mga pastor. May reward para sa mga apostles. Pero na reward, pwede tatanan makadawat. So, kinanglan na agyud kay ma-desire gyud nga, I want that reward. I want that reward. Nasabta na to? So, did you receive the instruction, mga kaigsunan? Para di ta mahimong zero?
ngadto sa judgment seat of Christ? Okay, so ato i-review. The judgment seat of Christ, number 2 sa atong lesson mga kaigsunan. O sabi, una na itong gilearn karon. Nakita, as a church, we are God's building, founded, importante ka na, in the Lord Jesus Christ. So meaning, tanan mong gibuhat, dapat siya rason. Nganong gabarog ka? Because of Christ. Nganong naglig-on ka, nagtubo ka? Because of Christ. Nganong mabuhat ka, anak? Because of Christ. He is the only reason all the time. Tungod ni Kristo. Nganong nitabang ka? For Christ's sake. So siya imong foundation. Pero kung nibuhat kag usa ka butang, lahi mo rason, palitan. Masugot na lang taan ang giingon ni pastor, ay magkwanta, mag-agak ta, sige. Makakwarta ta. Ay mo na imong rason para ka makakwarta. Ang imong foundation, gold, silver, precious stones. Unsay giingon sa Ginoo? Sunog imong binuhatan. Let Christ be the reason. Kanong mudo ka sa resources? For Christ's sake. Yes, na profit. But that is not the main reason. The main reason is that you will free yourself from bondage so that you can serve the Lord freely and you can rescue the children diin kita gisugo sa Ginoo. Mahimo nimo imong buluhaton ba? Dapat mo na imong rason. Dili ang income. Kaya ka ng income, i-provide lagi na sa Ginoo. Amen? So ayog sayo pa mga kaigsunan. Atong resources, business man good. Basta yung imong nahuna ba, profit. Monetary profit. Ayaw na. Christ should be the reason. Ngano ako maning buhaton? Para kang Kristo. Okay, gibuhat man nimo para kang Kristo. So ipakita nga si Kristo mo hinungdan. Ay siya tulisa. Ayo siya tulisa. So diyan mo makita progress of your Christian life, nindot kayo. Next, number 2. Some believers naggamit og lain nga foundation. Na? Gigamit ang foundation nga dili si Christ. Kwarta. Mo ilahang tumong sa pagpangalagad. So naidaghan mga Kristohanon ingon ana mga igsoon, I hope nga dili mo maapil diha. Sometimes you will be misjudged. Ako kadaghan ko na misjudge nga nganong nagnegosyo ko, wa ko'y salig sa Ginoo. Wa sila kasabot, wa sila kaybawg unsa nga sugo ug unsa nga provision gihatag sa Ginoo para sa pag-provide sa iyang gisugo nako. Amen. So mo nag-ingon ni Apostle Paul, very little thing. Don't let those stop you. Padayon sa pagbuhat. Yun na ba? Pero, i-make sure nimo na ang imong foundation, ang reason ba? Dili kwarta. Ang reason is the mission that Jesus gave you. Nasabda na to? Kaya kung managlahi ta og foundation sa pagbuhat igsoon, di ta mag-abot. Kung inyong rason kwarta, ni akong rason ministry, nag-abot ta? Wala. Di na mo makita ang panalangin. Ang imo makita ang sa kalibutan, balik ka dito. Kaya wa man mo nakita ang panalangin sa gihatag sa Ginoo. Hindi ka nga, dili na para nako, di na ihiyang nako. Mo man kasagaran madunggan nato sa mga tao, dili na ihiyang. Mga kaigsunan, ang kaning panalangin sa Ginoo, hiyang sa tanan nga believer nga nagsalig sa Ginoo. Walay hiyang diri sa kalibutan. Amen? No. Ang naa diri sa kalibutan is whether you obey or you disobey. Duha rin na. Obey or disobey. Curse and blessing. Unsay ikatulo? The works of the believers will be will be tried by fire. And you cannot reason out kung nasunog. Di ka pwede mayon, "Lugano nasunog to, Lord?" Imo pa nang i-question nga kayo na nagkuha na.
No? Dili ra nimo ma-question. So, samtang ato pang gitukod, ato pang gibuhat. Tarungon na to. Tarungon na to. Ang dili ra gyud masunog mga kaigsunan. Kanang gitukod nimo o gibuild nimo nga si Kristo mo imong patukuranan. Not the other foundations. Klaro? Klaro ba? Okay, so kani ato resources nga gihatag sa Ginoo nato, do not do it for money's sake. You do it for Christ's sake. Free yourself from bondage and enable yourself to rescue the children. Maunay reason nato. Okay? Topic for the next lesson. This will be for tomorrow. Atong ipadayon katapusan bahin aning judgment seat mga kaigsunan. This is number 9 sa ato ang series. And this is part number 3 sa judgment seat of Christ. Kani atong isgutan na ni ugma ang mga rewards na. Okay? So, at least ba makadesire ka ba, Lord? Tuguti ko na, Lord, be? Kana reward ba? Oh, yeah, balik din kasi Ginoo sa chapter 4, 1 to 5. Tarong ang trabaho. Unya ayaw sig tan-aw sa imong isig ka Kristohanon. Tutuki si Kristo. So, as simple as that. Do not complicate your Christian life. Sayo naman eh. Sayo na kayo eh. No? As simple as ABC. Ang pagpangalagad sa Ginoo. ABC ra yun eh. Ayaw i-complicate. So, para masayon, sunod lang. Obey lang. Kaya imong kontra na is only yourself. Yan yun naman Ginoo, kanang crucify yourself with the Lord. Sulbad. Sulbad. Okay, every head bow, every eye close. Heavenly Father, we thank you, Lord, for the message that you have given us. Thank you, dear God, for rebuking our mistakes. O tuguti, Lord, nga mabuhat na mo, ang angay na mong buhaton, isip imong mga alagad. And thank you for putting us into this ministry nga imong gihatag kanamo, Lord, rescuing the children. And I pray, dear God, na ang imong mga anak makakita, Lord, sa imong giya. O ma-experience gyud namo, Lord, ang imong gi-prepare namo nga mga panalangin. Ayog tuguti, Lord, nga ang among pagpangalagad kwarta mo'y rason. Kundili tuguti, Lord, nga ang among kasing-kasing mga deklarar gyud, Lord God, that the reason why we do and serve you, O God, because of you. Thank you, Lord, for the resources. Thank you for the ministry nga imong gihatag namo, and thank you for your people, O God, who are willing to do it. And allow us, O Lord, to do it for your glory and honor only. Thank you once again, and bless us, dear Father, as we continue to pray today sa among mga prayer requests nga gigather. Allow us, O God, to unite our faith as we pray. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Maganda sa